Babae, binenta ang lumang bahay ng kanyang lolo, pero laking gulat niya nang malaman na may sikretong silid pala ito. Si Beverly ay isang batang pinalad sa mata ng karamihan. Siya ay lumaki sa isang pamilya na hindi naman talagang mayaman, ngunit ang kanyang mga magulang ay masipag magtrabaho para maibigay ang lahat ng kanyang mga luho. Ang kanyang ina, si Elena, ay isang dedikadong guro sa pampublikong paaralan. Samantalang ang kanyang ama, si David, ay nagtatrabaho bilang isang call center agent. Nag-iisa lamang siyang anak, kaya naman sa kanya napupunta ang lahat ng atensyon at suporta ng kanyang mga magulang. Si Beverly ay laging may bagong damit, mga laruan at lahat ng bagay na gusto niya. Ang kanyang mga magulang ay nagtitiis at nagpapakahirap upang mapaligaya siya. Sa bawat linggo, laging may bagong kwento si Beverly sa kanyang mga kaibigan tungkol sa mga bagong gamit na nabili ng kanyang mga magulang para sa kanya. Isa sa kanyang mga kaibigan, si Josephine, ay laging tahimik at namamangha sa mga kwento ni Beverly. Si Josephine ay lumaki na walang mga magulang. Ang kanyang mga tiyahin ang nagpalaki sa kanya. Hindi sila mayaman, ngunit pinilit nilang magpalaki si Josephine ng maayos. Dahil dito, si Josephine ay lumaking matalino at masipag sa pag-aaral. Ngunit hindi siya naging kaibigan ni Beverly. Bagkus, si Beverly ay laging nagyayabang sa harap ni Josephine at nandidiri pa dito. Alam mo ba, may bago kong damit mula sa mall. Sabi ni Beverly habang pinapakita ang kanyang bagong damit sa mga kaibigan. Tingnan mo Josephine, wala kang ganito no? Dagdag pa ni Beverly habang ang kanyang mga kaibigan ay tumatawa. Si Josephine ay tahimik lang at ngumiti ng kaunti. Hindi niya magawang ipagtanggol ang sarili dahil alam niyang walang silbi ang makipagtalo. Sapat na sa kanya na may mga tiyahin siya na nagmamahal sa kanya. Isang araw, habang naglalaro sa bakuran ng paaralan, muling nagyayabang si Beverly tungkol sa kanyang mga bagong laruan. Grabe, ang dami mong bagong laruan Beverly, sabi ng isa sa kanyang mga kaibigan na si Mary. Oo nga, ang yaman-yaman niyo siguro, dagdag pa ni Carla. Siyempre, masipag kasi sina mama at papa, pagmamalaki ni Beverly. Ikaw Josephine, meron ka ba? Hindi naman mahalaga sa akin ang mga laruan, sagot ni Josephine na mahinahon. Boring mo naman, sabat ni Beverly. Kaya siguro walang gusto makipagkaibigan sa'yo. Lumipas ang mga taon at nang tumuntong na sila ng high school, naging kaklase pa rin ni Beverly si Josephine. Subalit, ni minsan ay hindi niya ito kinausap. Mas pinili niyang iwasan ito dahil ayaw niyang masira ang kanyang reputasyon sa harap ng kanyang mga kaibigan. Isang araw sa klase, nagkaroon ng pagsusulit. Lahat ay kinakabahan, ngunit si Josephine ay kalmado lang. Pagkatapos ng pagsusulit, laking gulat ng lahat nang malaman na si Josephine ang nakakuha ng pinakamataas na marka. Wow, Josephine! Ang galing mo talaga! Sabi ng kanilang guro na si Mrs. Santiago. Salamat po, ma'am. Sagot ni Josephine na may ngiti. Laging tapon si Josephine. Sabi ng isa sa mga kaklase nila, si Mark. Ang talino talaga. Dapat nga siguro siya ang maging valedictorian. Dagdag pa ni Anna. Habang pinupuri ng mga kaklase si Josephine, si Beverly naman ay nakaupo lang at nakikinig. Hindi niya maiwasang magalit at mainggit sa kanyang kababata. Sa kanyang isip, bakit laging si Josephine ang pinupuri? Bakit hindi siya ang napapansin? Sa isang pagkakataon, habang nasa kantina sila, nag-uusap si Beverly at ang kanyang mga kaibigan. Grabe, nakakaasar si Josephine, sabi ni Beverly. Lagi na lang siya ang bida. Oo nga, sang-ayon ni Carla. Pero wala ka namang magagawa, matalino talaga siya. Pero hindi naman siya maganda, sabi ni Beverly na may paghamak. Tingnan mo nga, ang itim niya. Hindi bagay na siya ang maging valedictorian. Ano bang magagawa natin? Ang importante naman ay ang utak, sabi ni Mary. Sige na nga, pero ayoko pa rin sa kanya, pagtatapos ni Beverly. Hindi maalis sa isip ni Beverly ang inggit at galit kay Josephine. Lagi siyang kinukumpara ng kanyang mga guro at kaklase dito, at ito ang nagpapabigat ng kanyang damdamin. Isang hapon, habang pauwi na si Beverly, nakita niya si Josephine na naglalakad kasama ang kanyang mga tiyahin. Masayang nagkukwentuhan ang mga ito.
at tila walang alalahanin sa mundo. Biglang sumagi sa isip ni Beverly ang kanyang sariling pamilya. Oo nga't binibigay ng kanyang mga magulang ang lahat ng gusto niya, ngunit laging abala ang mga ito sa trabaho. Madalas, mag-isa lang siya sa bahay. Sa kabila ng kanyang mga luho, may kakulangan pa rin siyang nararamdaman. Siguro, masaya din si Josephine kahit wala siyang mga magulang. Bulong ni Beverly sa sarili. Ngunit binaliwala niya ito agad at piniling magpatuloy sa pagiging masama ang loob sa kanyang kababata. Habang patuloy ang takbo ng buhay, lalo pang naging kilala si Josephine sa kanilang paaralan dahil sa kanyang katalinuhan. Hindi man magustuhan ni Beverly, hindi niya mapigilan ang mga papuri at paghanga ng iba kay Josephine. At habang lumalalim ang inggit at galit ni Beverly, lalong bumibigat ang kanyang damdamin. Balang araw, ako rin ang papansinin nila. Pangako ni Beverly sa kanyang sarili, habang iniisip kung paano niya malalampasan ang kanyang kababata. Lumipas sa mga taon at habang nagdadalaga na sina Beverly at Josephine, tila hindi nawawala ang inggit ni Beverly kay Josephine. Hindi niya matanggap na ang dating bata na laging inaasar nila ay ngayon nagiging agaw pansin dahil sa kanyang kagandahan. Lalo pang lumala ang kanyang inggit nang marinig niya ang mga usap-usapan ng mga binata sa kanilang bayan. Pare, nakita mo ba si Josephine kanina? Ang ganda niya talaga. Sabi ni Leo, isa sa mga binatang madalas magtambay sa labas ng paaralan. Oo nga pare, parang siya na yata ang pinakamaganda sa buong bayan natin. Tugon ni Miguel. Hindi lang sa ganda, pati sa talino. Perfect na talaga siya. Dagdag pa ni Paulo. Habang naririnig ni Beverly ang kanilang usapan, parang sinasaksak ang kanyang puso sa bawat papuri kay Josephine. Hindi siya makapaniwala na ang dating batang inaasar lang nila ay ngayon ay nagiging crush na ng buong bayan. Hindi pwedeng siya lang ang mapansin. Bulong ni Beverly sa sarili. Kailangan kong gumawa ng paraan. Tinawagan ni Beverly ang kanyang mga kaibigan upang yayaing mamili ng makeup at mga damit. Subalit, isa-isa siyang tinanggihan ng mga ito. Uy Carla, sama ka naman mamaya sa mall. Bibili tayo ng makeup. Sabi ni Beverly sa telepono. Beverly, pasensya na ha. May lakad kami ng pamilya ko ngayon eh. Palusot ni Carla. Mary, ikaw, may lakad ka ba? Tanong ni Beverly sa sunod niyang tawag. Oo Beverly. Kailangan ko asikusuhin ang mga assignments ko eh. Next time na lang siguro. Sa bawat tawag ni Beverly, parehong sagot ang kanyang natanggap. Walang gustong sumama sa kanya dahil sa kanyang masamang ugali. Sa huli, nagpa siya si Beverly na mag-isa na lang pumunta sa mall. Nilapitan niya ang kanyang mga magulang upang humingi ng pera. Mama, Daddy, kailangan ko po ng pera. Bibili lang ako ng makeup. Sabi ni Beverly habang nasa kusina ang kanyang mga magulang, abala sa kanilang gawain. Ayan Beverly, ito ang pera. Sagot ni Elena, iniabot ang 1,000 piso habang hindi man lang tiningnan ang anak. Salamat mama. Sabi ni Beverly, nararamdaman ang kawalan ng interes ng kanyang mga magulang sa kanya. Wala ka bang ibang gagawin Beverly? Lagi ka nalang humihingi ng pera. Sabi ni David habang abala sa pagbabasa ng dyaryo. May bibilhin lang po talaga ako daddy. Tugon ni Beverly, pilit na hindi pinapahalata ang sama ng loob. Pagdating sa mall, bumili si Beverly ng mga makeup at damit na sa tingin niya ay makakapagpatingkad sa kanyang kagandahan. Ngunit kahit na anong gawin niya, hindi pa rin mapawi ang inggit at selos sa kanyang puso. Pag-uwi niya, laking gulat niya nang marinig ang usap-usapan ng kanilang mga kapitbahay tungkol kay Josephine. Alam mo ba, sasali si Josephine sa beauty pageant. Siya daw ang magre-represent ng ating lugar. Sabi ni Aling Marta, habang nagkukwentuhan sila ni Aling Nena. Talaga? Grabe, ang galing naman ni Josephine. Siguradong mananalo siya. Tugon ni Aling Nena. Naramdaman ni Beverly ang matinding selos na parang apoy na kumalat sa kanyang dibdib. Hindi niya matanggap na si Josephine ang laging napapansin at hinahangaan. Pagpasok niya sa kanyang malaking kwarto, naupo siya sa kanyang kama at nagsimulang umiyak. Sumasakit ang kanyang puso sa inggit at pangungulila. Bakit laging siya na lang? Bulong ni Beverly sa sarili habang ang luha ay tuloy-tuloy sa kanyang pisngi. Bakit walang may gusto sa akin? Ano bang mali sa akin? Habang nagmumuni-muni, napagtanto ni Beverly na sa kabila ng lahat ng luho at yaman na kanyang natatamasa,
hindi niya makuha ang bagay na pinakakaasam niya, ang pagmamahal at pag-aalaga ng mga tao sa paligid niya. Walang tunay na kaibigan, walang sino mang gustong makasama siya dahil sa kanyang ugali. Ano ba nagawa ko para layuan nila ako? Tanong ni Beverly sa sarili, pilit na inaalala ang mga pagkakataong naging masama ang kanyang ugali sa iba. Bakit si Josephine? Bakit hindi ako? Habang nagmumuni-muni, unti-unting napagtanto ni Beverly ang kanyang mga pagkakamali. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya magawang baguhin ang kanyang nararamdaman. Ang inggit at selos ay mas malakas kaysa sa kanyang pangunawa. Sa mga gabing puno ng pag-iisa at pagluha, si Beverly ay nananatiling nag-iisa sa kanyang kwarto. Ang mga make-up at magagandang damit na binili niya ay nakakalat sa kanyang kama, simbolo ng kanyang pagsusumikap na maging katulad ni Josephine. Ngunit sa huli, ang kanyang puso ay nananatiling puno ng sama ng loob at pangungulila. Balang araw, magbabago rin ang lahat. Pangako ni Beverly sa sarili. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ang pagbabago ay magsisimula sa pagtanggap at pagpapatawad, dalawang bagay na hindi pa niya kayang gawin. Isang mainit na hapon, habang nagpapahinga si Beverly sa kanilang sala, narinig niya ang pagtawag ng kanyang mga magulang mula sa kusina. Beverly, pwede ka bang pumunta dito? May mahalaga kaming pag-uusapan. Tawag ni Elena. Nagtataka si Beverly. Bumangon siya mula sa kanyang higaan at dahan-dahang lumapit sa kusina. Pagdating niya doon, nakita niya ang seryosong ekspresyon sa mukha ng kanyang mga magulang. Hindi ito ang karaniwang masigla at magaan na mga mukha na nakasanayan niya. Ano pong nangyari? Bakit parang ang bigat ng atmosphere dito? Tanong ni Beverly habang umuupo sa sofa. Beverly, kailangan namin mag-usap ng seryoso. May mahalaga kaming sasabihin sa'yo. Sabi ni David habang umupo sa tabi ng kanyang anak. Naramdaman ni Beverly ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla naging seryoso ang mga magulang niya. Tumango na lamang siya at hinintay ang sasabihin ng kanyang ama. Beverly, panimula ni David. May isang bagay na matagal na naming hindi sinasabi sa iyo. Isa itong malaking sikreto na kinakailangan mong malaman ngayon. Hindi na makapaghintay si Beverly. Ano po yun, Daddy? Bakit parang ang bigat ng sasabihin niyo? Huminga ng malalim si David at nagsimula lang magpaliwanag. Beverly, si Josephine. Siya ang anak ko noong ako'y binata pa. Nagulat si Beverly. Ano pong ibig niyo sabihin? Paano nangyari yun? Mahal na mahal ko noon ang nanay ni Josephine. Patuloy ni David. Pero namatay siya noong ipinanganak si Josephine. Hindi ko kinaya ang sakit ng pagkawala niya. Kailangan kong ipaampon si Josephine sa ibang tao dahil wala akong kayahang alagaan siya noon. Gusto ko ring bumuo ng bagong pamilya at yun ang dahilan kung bakit napunta siya sa mga tiyahin niya. Naiiyak na si Beverly habang pinakikinggan ang kwento ng kanyang ama. So, alam ba ni Josephine ang lahat ng ito? Matagal na niyang alam. Sagot ni David. Nangako siya na hindi muna ibubunyag ang totoo dahil masaya naman siya sa buhay niya kasama ang mga tiyahin niya. Lalong tumindi ang emosyon ni Beverly. Bakit hindi niyo sinabi sa akin noon pa? Bakit ako lang ang hindi nakakaalam? Patawarin mo kami, Beverly. Sabi ni Elena. Naisip namin na ito na ang tamang panahon para malaman mo ang totoo. Tumakbo si Beverly papunta sa kanyang kwarto. Umiiyak. Sinara niya ang pinto at naupo sa gilid ng kanyang kama, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang sakit naman ito. Bulong ni Beverly sa sarili. Bakit kailangan ko pang malaman ang lahat ng ito ngayon? Maya-maya pa ay may kumatok sa kanyang pinto. Beverly, pwede ba kita makausap? Tinig ni Josephine mula sa labas. Umalis ka! Ayaw kong makita ka! Sigaw ni Beverly. Beverly, please. Mag-usap naman tayo. Pagsusumamo ni Josephine. Hindi mo ba naririnig? Ayoko nga! Sigaw na sagot ni Beverly. Dahan-dahang lumayo si Josephine. Nalulungkot sa reaksyon ng kanyang kapatid. Naiwan si Beverly sa kanyang kwarto. Nag-iisa at umiiyak. Kinaumagahan, sinabihan ni David si Beverly na mag-impake ng kanilang mga gamit. Beverly, dadalhin muna namin kayo ni Josephine sa bahay ng lolo niyo sa probinsya. Kailangan niyo munang magkakilala ng mabuti. Nandito lang ako dahil kailangan.
Sagot ni Beverly na may kasamang sama ng loob. Habang nasa biyahe, tahimik lang si Beverly, nakatingin sa labas ng bintana. Sinubukan ni Josephine na kausapin siya. Beverly, alam ko mahirap tanggapin ang lahat ng ito. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataong mapalapit sa'yo. Sabi ni Josephine na mahinahon. Para saan pa? Masaya ka naman sa buhay mo, di ba? Bakit kailangan pa nating magkakilala? Tugon ni Beverly na puno ng hinanakit. Gusto ko lang sanang magkaroon ng kapatid na makakausap at makakasama. Sana maunawaan mo rin ang nararamdaman ko. Paliwanag ni Josephine. Madali para sa'yo sabihin yan dahil alam mo na ang lahat. Pero para sa akin, lahat ng ito ay bago. Hindi mo alam kung gaano kasakit. Sabi ni Beverly habang pinipilit itago ang luha. Pasensya na kung nahirapan ka sa pagtanggap ng katotohanan. Pero nandito lang ako, handang makinig at umunawa. Sabi ni Josephine. Hindi na sumagot si Beverly. Hindi niya kayang tanggapin ang lahat ng naririnig. Ang inggit at selos ay mas malakas kaysa sa kanyang pangunawa. Tumahimik na lang siya at iniwasan ang tingin ni Josephine. Pagdating nila sa probinsya, nakita nila ang isang lumang bahay na nakatayo sa gitna ng malawak na lupain. Ito ang bahay ng kanilang lolo. Nandito na tayo, sabi ni David habang bumababa ng sasakyan. Tahimik lang na sumunod si Beverly, habang si Josephine ay nagmamasid sa paligid. Pumunta sila sa harap ng pinto at kumatok si David. Hayaan mo, Beverly. Sa pagkakataong ito, mas makikilala mo ang lolo mo. Sabi ni David, pilit na nagpapagaan ng loob ng kanyang anak. Tahimik lang na nakatayo si Beverly, naghihintay na bumukas ang pinto. Sa kabila ng kanyang nararamdaman, alam niyang ito na ang simula ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Isang kabanata na puno ng mga bagong pagsubok at posibilidad ng pagbabago. Habang naghihintay sa harap ng pinto ng kanilang lolo, naramdaman ni Beverly ang bigat ng kanyang mga hakbang. Hindi niya alam kung paano haharapin ang bagong kabanata ng kanyang buhay na ito. Samantalang si Josephine ay nakatingin sa paligid, namamangha sa tanawin ng probinsya. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto at bumungad sa kanila ang isang matandang lalaki na uugod-ugod na at hirap na maglakad. Agad na lumapit si Josephine para alalayan ang matanda. Lolo, kayo po pa si Lolo Dionisio? Tanong ni Josephine habang tinutulungan ang matanda. Oo, apo. Ako nga si Lolo Dionisio. Ikaw siguro si Josephine. Sagot ng matanda na may malumanay ng ngiti. At ikaw naman siguro si Beverly. Hindi kumibo si Beverly at nanatiling nakabusangot. Ngunit tinanguan niya ang kanyang lolo bilang pagsang-ayon. Halika, pumasok kayo. Anyaya ni Lolo Dionisio. Matagal ko nang hinintay ang pagkakataong ito na makilala kayong dalawa. Pumasok sina Beverly at Josephine sa loob ng bahay. Bagamat luma na, malinis at maayos pa rin ang loob ng bahay. May mga lumang kasangkapan at mga larawan sa dingding na tila may mga kwento na nais ikwento. Maupo kayo, sabi ni Lolo Dionisio habang nag-aayos ng mga tasa. Magtitimpla ako ng tsaa para sa atin. Habang abala si Lolo Dionisio sa kusina, umupo sina Beverly at Josephine sa sala. Si Josephine ay nakangiti at masayang nagmamasid sa paligid, habang si Beverly ay nananatiling nakabusangot at walang balak makisali sa pag-uusap. Alam nyo, matagal ko nang inaasam na makilala kayo. Pagsisimula ni Lolo Dionisio habang naglalagay ng mga tasa ng tsaa sa mesa. Noong bata pa ang tatay nyo, laging sinasabi niya na balang araw, ipapakilala niya sa akin ang mga magiging apo ko. Talaga po, Lolo? Anong klaseng bata po ba si Daddy? Tanong ni Josephine na puno ng interes. Si David ay laging masipag at matalino. Madalas siyang tumulong sa akin sa mga gawain dito sa bukid. Kwento ni Lolo Dionisio. Pero na makilala niya ang nanay mo, Josephine, ibang klaseng saya ang nakita ko sa kanya. Tila napako ang tingin ni Beverly sa kanyang tasa. Hindi niya magawang makisali sa kanilang usapan. Sa kanyang isip, bakit kailangan pa niyang malaman ang mga bagay na ito? Pakiramdam niya ay lalong lumalayo ang loob niya sa kanyang pamilya. Napakahirap ng pinagdaanan ng tatay niyo, patuloy ni Lolo Dionisio. Nang mawala ang nanay mo, Josephine, halos gumuho ang mundo niya.
Pero kailangan niya magpatuloy para sa inyo. Salamat po sa kwento, Lolo. Sagot ni Josephine na puno ng pagpapahalaga. Mas naiintindihan ko na po ngayon ang mga nangyari. Ikaw naman, Beverly, kamusta ka na? Tanong ni Lolo Dionisio. Pilit na kinukuha ang atensyon ng kanyang apo. Ayos lang po. Maiksing sagot ni Beverly na tila walang balak palawakin ng pag-uusap. Nakita ni Lolo Dionisio ang lungkot sa mga mata ni Beverly. Alam kong hindi madali ang mga pinagdadaanan mo ngayon, apo. Pero sana, bigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo na makilala ang iyong pamilya. Hindi sumagot si Beverly. Tumayo na lang siya at lumapit sa bintana. Nagmamasid sa malawak na bukirin. Sa kabila ng kagandahan ng paligid, pakiramdam niya ay nag-iisa pa rin siya. Josephine, paano ba kita makikilala ng mas mabuti? Tanong ni Lolo Dionisio. Pilit na binabaling ang atensyon sa mas masiglang apo. Pwede niyo po akong kwentuhan ng mga bagay tungkol sa inyo, Lolo. Gusto ko pong malaman ng mga kwento ng ating pamilya. Sagot ni Josephine na may ngiti. Maraming kwento ang pwedeng ikwento, sabi ni Lolo Dionisio. Halimbawa, noong bata pa ako, madalas kami maglaro ng tatay mo sa bukid. Isa sa mga paborito niyang laro ay ang taguan. Habang nagkukwento si Lolo Dionisio, si Beverly ay nanatiling tahimik. Nakikinig pero hindi nakikisali. Ang mga alaala ng kanyang ama at ang mga kwento ng kanilang pamilya ay tila isang mundong malayo sa kanya. Beverly, alam ko mahirap ito para sa'yo, sabi ni Josephine. Pilit na binabaling ang atensyon sa kanyang kapatid. Pero sana, subukan mo ring makinig at unawain ang mga kwento ng ating pamilya. Hindi sumagot si Beverly. Sa halip, lumakad siya papunta sa pintuan at lumabas ng bahay. Naupo siya sa balkonahe at tinititigan ang mga bituin na nagsisimulang magpakita sa kalangitan. Sa loob ng bahay, patuloy ang kwentuhan ni Lolo Dionisio at Josephine. Si Beverly naman ay nasa labas ng bahay. Nag-iisa pa rin. Pilit na nilalabanan ang sakit ng kanyang nararamdaman. Beverly, halika na. Sumali ka na sa amin. Tawag ni Lolo Dionisio mula sa loob. Nagpa siya si Beverly na bumalik sa loob. Umupo siya sa tabi ng kanyang kapatid at lolo, pero nanatiling tahimik. Tila may pader na nakapaligid sa kanya na hindi niya kayang gibain. Beverly, gusto ko lang malaman mo na kahit anong mangyari, pamilya tayo, sabi ni Lolo Dionisio habang hinahawakan ang kamay ng kanyang apo. At mahal kita bilang apo ko. Hindi na nakapagsalita si Beverly. Sa kabila ng kanyang mga hinanakit at selos, naramdaman niya ang init ng pagmamahal ng kanyang lolo. Ngunit sa ngayon, kailangan niya munang harapin ang mga sugat ng kanyang puso. Beverly, Josephine, patuloy ni Lolo Dionisio. Mananatili kayo rito sa loob ng 2 buwan. Gusto ko magkasama tayo at magkaintindihan. Alam kong hindi madali para sa inyo, pero sana, subukan natin. Nagulat si Beverly. 2 buwan? Dito tayo titira? Tanong niya, hindi makapaniwala. Oo, apo. Nais kong mas makilala niyo ang isa't isa at ang inyong pamilya. Sagot ni Lolo Dionisio. Hindi agad nakapagsalita si Beverly. Tila bumibigat ang kanyang dibdib sa iniisip na mananatili sila roon ng matagal. Ngunit alam niyang wala siyang magagawa kundi sumunod. Sa pagtatapos ng gabing iyon, nagpa siya si Beverly na matulog na. Habang nakahiga siya sa kanyang kama, nag-iisip siya ng mga bagay na nangyari sa buong araw. Pakiramdam niya ay isang malaking dagok ang kailangan niyang harapin, ngunit alam niyang hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, maagang gumising sina Beverly at Josephine. Nakahanda na ang kanilang mga gamit para bumalik sa bahay ng kanilang lolo. Habang nag-aayos ng mga gamit, sinubukan ni Josephine na kausapin si Beverly. Beverly, sana magkaintindihan tayo, sabi ni Josephine habang inaayos ang kanyang bag. Ayoko mag-away tayo. Gusto ko maging magkapatid tayo sa tunay na kahulugan. Hindi ko pa kaya ngayon, sagot ni Beverly na mahinahon. Pero salamat sa pagsubok. 2 buwan ang lumipas mula nang dumating sina Beverly at Josephine sa bahay ng kanilang lolo. Sa mga panahong iyon, unti-unting lumambot ang puso ni Beverly.
Ang init ng pagmamahal ni Lolo Dionisio at ang sinseridad ni Josephine ay nagbigay daan sa pagbabago ng kanyang damdamin. Unti-unting natutunan ni Beverly na pahalagahan ang mga simpleng bagay at ang pagmamahal ng kanyang pamilya. Isang araw, habang nagkakape sila sa veranda, nagsalita si Lolo Dionisio. "Mga apo, may nais akong sabihin sa inyo," sabi ni Lolo Dionisio na may seryosong tono. "Ano po iyon, Lolo?" Tanong ni Josephine habang tinatabi ang tasa ng kape. "Gusto ko nang ibenta ang bahay na ito," sagot ni Lolo Dionisio na ikinagulat ni Beverly at Josephine. "Bakit po, Lolo? Marami pong alaala dito ang pamilya natin," sabi ni Beverly na biglang nakaramdam ng panghihinayang. "Oo nga po, Lolo. Bakit kailangan pa nating ibenta ito?" Tanong ni Josephine. "Nais ko lang siguraduhin na may mapupuntahan kayo sa kinabukasan. Ang pera mula sa pagbebenta ng bahay na ito ay ipapamana ko sa inyong dalawa," paliwanag ni Lolo Dionisio. Nagkatinginan sina Beverly at Josephine. Alam nilang mahalaga ang bahay na ito, hindi lamang dahil sa material na halaga, kundi dahil sa mga alaala ng kanilang pamilya. "Lolo, kung maaari po sana, ayaw naming ibenta ang bahay na ito," sabi ni Josephine. "Marami po tayong alaala dito at nais po naming pahalagahan ito." "Oo nga po, Lolo," dagdag pa ni Beverly. "Mas mahalaga po ang mga alaala at ang mga samahan natin kaysa sa pera." Nag-isip si Lolo Dionisio. Alam niyang tama ang kanyang mga apo. Ngunit nais din niyang masiguro ang kinabukasan nila. Isang gabi, hindi makatulog si Beverly. Naisip niyang maglibot sa bahay upang maibsan ang kanyang mga alalahanin. Nakita niya si Josephine na naglalakad sa pasilyo. "Beverly, hindi ka rin ba makatulog?" Tanong ni Josephine. "Oo, Josephine. Hindi ako mapakali," sagot ni Beverly. "Halika, maglibot tayo. Baka sakaling makatulog tayo pagkatapos," anyaya ni Josephine. Habang naglalakad sila sa loob ng bahay, napansin nila ang isang bahagi ng bahay na tila puno ng misteryo. Isang nakatagong pinto ang kanilang natagpuan sa ibaba ng bahay. "Ano kaya ito?" tanong ni Beverly. "Tara, tingnan natin," sagot ni Josephine na may halong kaba at excitement. Pagbukas nila ng pinto, bumungad sa kanila ang isang silid na puno ng mga painting. Iba't ibang likhang sining ang nasa loob. Karamihan ay mga painting ng kilalang mga artist. Namangha si Josephine sa mga nakita. "Beverly, tingnan mo. Ang ganda ng mga painting na ito. Kilala ko ang ibang mga artist na gumawa nito. Sila ay mga alamat sa kanilang larangan," sabi ni Josephine na puno ng paghanga. "Grabe, Josephine. Hindi ko akalaing may ganito pala sa bahay ni Lolo," sagot ni Beverly na punong-puno ng pagtataka. Kinabukasan, agad nilang kinausap si Lolo Dionisio tungkol sa kanilang natuklasan. "Lolo, may ipapakita po kami sa inyo," sabi ni Josephine habang hinahatak si Lolo Dionisio patungo sa silid na kanilang natagpuan. Pagdating nila sa silid, nabigla si Lolo Dionisio sa kanyang nakita. "Ano ito? Hindi ko alam na may ganito pala sa bahay," sabi ni Lolo Dionisio. "Naaalala niyo po ba, Lolo, kung paano napunta ang mga painting na ito dito?" tanong ni Beverly. "Naaalala ko ang tatay ko na mahilig mangolekta ng mga lumang bagay," paliwanag ni Lolo Dionisio. "Simula bata pa ako, pinagbabawalan niya akong pumasok sa bahaging ito. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit. Napakahalaga po ng mga painting na ito, Lolo. Hindi lang sa halaga, pati na rin sa kasaysayan at kultura," sabi ni Josephine. "Kaya naman, Lolo, sa tingin namin ay mas mabuti pang huwag na nating ibenta ang bahay. Napakarami nitong kahalagahan sa ating pamilya," dagdag ni Beverly. Nag-isip si Lolo Dionisio. Alam niyang may punto ang kanyang mga apo. "Tama kayo. Hindi natin dapat ibenta ang bahay na ito. Maraming alaala at yaman na nakatago na kailangan nating pahalagahan." Sa desisyong iyon, nagbago ang lahat para kay Beverly at Josephine. Naging mas malapit silang magkaibigan at magkapatid. Pinagtibay ng kanilang kakaibang karanasan sa bahay ng kanilang lolo. Lagi magkasama sina Beverly at Josephine. Sinusuportahan ang isa't isa sa lahat ng pagkakataon. Natutunan ni Beverly na pahalagahan ng pagmamahal ng pamilya at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tunay na kaibigan at kapatid. "Josephine,
Salamat sa lahat, sabi ni Beverly isang araw habang magkasama silang nagpipinta sa kanilang bagong studio sa bahay. Salamat din, Beverly. Hindi ko makakalimutan ang mga alaala natin dito. Sagot ni Josephine nang may ngiti. Isang gabi, isang linggo matapos ang kanilang pagkakatuklas sa mga painting, nagpasya si Beverly na pumunta sa beauty pageant na sasalihan ni Josephine bilang pagpapakita ng suporta. Habang naghahanda si Josephine sa backstage, dumating si Beverly na may dalang bulaklak. Josephine, nandito ako para suportahan ka, sabi ni Beverly habang iniabot ang bulaklak. Salamat, Beverly. Ang laking bagay na nandito ka. Sagot ni Josephine na may ngiti. Kinakabahan ako, pero alam kong kaya ko ito dahil nandito ka na. No problem, nandito lang ako sa audience, cheering for you, sabi ni Beverly na may kasamang tapik sa balikat ni Josephine. Habang nagpapaligsahan ng mga kandidata, kitang-kita ang galing ni Josephine sa bawat bahagi ng kompetisyon. Sa huli, nang tawagin ang pangalan niyang bilang nanalo, tumayo si Beverly at buong lakas na pumalakpak. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pagmamalaki. Congratulations, Josephine! Sigaw ni Beverly mula sa audience habang naglalakad papunta sa stage si Josephine. Simula noon, mas naging malapit sina Beverly at Josephine. Sumasama si Josephine sa tuwing gustong mag-shopping ni Beverly. Madalas nilang pag-usapan ang iba't ibang bagay habang namimili ng mga damit at accessories. Josephine, tingnan mo nga ito. Bagay ba sa akin? Tanong ni Beverly habang sinusukat ang isang damit. Oo naman, Beverly. Maganda sa'yo yan. Sagot ni Josephine na may ngiti. Mabuti na lang at kasama kita. Ikaw ang lagi may magandang taste, sabi ni Beverly. Sa bawat araw na magkasama silang namimili, natutunan nilang pahalagahan ang bawat isa. Maraming bagay silang napagkakasunduan at nagiging mas malapit bilang magkapatid. Minsan, habang naglalakad sila sa mall, napag-usapan nila ang kanilang mga plano sa hinaharap. Beverly, sa tingin mo, ano ang gusto mong gawin sa susunod na taon? Tanong ni Josephine. Gusto ko mag-focus sa art. Natutunan ko mula sa mga painting ni Lolo na may talento ako sa paglikha. Sagot ni Beverly. Ikaw, Josephine, ano ang plano mo? Gusto kong ipagpatuloy ang pagsali sa mga pageant. Pero gusto ko rin mag-aral ng fine arts. Na-inspire ako sa mga paintings na nakita natin, sabi ni Josephine. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap habang naglalakad sa mall, puno ng pag-asa at mga plano para sa hinaharap. Sa kabila ng mga pagsubok at mga lihim na kanilang hinarap, natagpuan nila ang tunay na halaga ng pamilya at pagkakaibigan. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay ang kanilang samahan bilang magkapatid at kaibigan, handang harapin ang anumang pagsubok na darating sa kanilang buhay.